Nakaranas naman ng storm surge o daluyong sa Narvacan, Ilocos Sur. 10 ang sugatan at 5 bahay ang nawasak. Live mula sa Ilocos Sur, may report si Dante Perelio. Dante? Yes, Maris, nabalot nga ng takot yung mga taga-Barangay San Pedro sa Narvacan, Ilocos Sur matapos hampasin ng dambuhalong alon ang kanilang mga bahay. Mistulang dinimolish at di na pwedeng mapakinabangan pa ang mga bahay na ito matapos tamaan ng storm surge bandang alas 2 ng madaling araw noong Lunes. Nasira kasi ang seawall rito kaya pumasok ang alon at inabot ang mga bahay. Lumambot at nauka ang pundasyon nito at bumigay ang konkretong sahig kaya tuluyang gumuho ang mga bahay. Ito na lamang yung natira sa 5 bahay dito sa may Barangay San Pedro sa may Narvacan, Ilocos Sur matapos lamunin ng malakas na alon. Itong ang kalsada at daanan ng mga tao rito ay hindi rin nakaligtas. Kung makikita nyo ay nagkadurog-durog dahil sa lakas ng hampas ng alon nang masira ang kanilang seawall. 10 ang nasaktan sa insidente. Naghahanda na raw noon ng mga residente para lumikas nang biglang bumagsak ang kanilang tinutungtungan at natabunan sila ng mga semento at kahoy. Sana bigyan ng pansin tong tabing dagat para yung mga nakatira rito wala nang pangamba lalo na sa pagtulog sa gabi. Ayon pa sa mga residente rito, ngayon lamang daw nangyari sa kanilang lugar na tumaas ng halos 10 talampakan at lumapit ng may 30 metro ang alon sa kanilang mga bahay. Mahirap talaga. Tignan mo yung tubig talagang malakas. Nakita ko lahat ng mga bahay dito na babagsak talaga. Natatakot pa ako makita pag oras ng alas 5 ng umaga. Natutulog kami. Pagkagising ko nung tinignan ko sa dagat halos lahat yung mga puno ng nyug dyan natumba na. Marisa, ang pangamba ng mga taga-Barangay San Pedro ay muli na naman nga maulit ang storm surge kaya di na raw muna sila babalik sa lugar hanggat hindi pa naayos yung nasirang seawall. Balik sa iyo, Maris. Alright, Dante, kahapon pa lang nung nagbabalita ka ay pinakita mo na yung lakas ng alon at yung mga tahanan na nasira dahil dun sa mga malalakas na alon na yon. Hindi naisip ng mga residente noon pa lang kahapon na paagahin na yung kanilang paglikas dahil syempre yung delikado talaga na katabi lang nila yung dagat, Dante. Actually, Maris, yung nakuha nating information, hindi lang naman ito ngayon lang nangyari. Tuwing meron daw kasing dumarating na malakas na bagyo o kaya naman ay may daluyong, ay ito rin parehong the same families din yung affected. Kaya lang ang ginagawa nila after masira, binubuo uli o itinatayo uli yung tahanan dahil ayaw naman talaga nilang umalis doon sa lugar. At ito nga nangyaring ito, bago pa sila masalanta ng storm surge, ay inabisuhan na sila ng lokal na pamahalaan, maging nung kanilang mga opisyal ng barangay. Pero sadya nga lang yata talagang medyo may katigasan yung ulo, pero hindi na rin natin syempre masisisi sila dahil ang gusto kasi nila ay mabantayan yung kanilang mga bahay, kaya hindi rin naman sila agad basta-basta makaalis doon sa kanilang mga lugar, Maris. Dante, kailan daw sisimulan itong pagkukumpunin doon sa nasirang seawall? Sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang impormasyon kung kailan talaga magsisimula. Pero ang sinabi sa atin ng mga residente doon kahapon daw ay bumisita na sa kanila yung kanilang mayor at parang nagkaroon na nga yata ng ocular inspection kung ano yung mga susunod na hakbang na dapat gawin, Maris. Alright, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Dante Perelio.